Ngayon pag-uusapan natin ang magagandang nangyaring labanan sa Wano Arc sa taon ng 2021. At ang mga importanteng kaganapan na nangyari sa Wano. At ang una nga nating pag-uusapan ay yung nangyaring labanan nila Franky at Sasaki. At ang bagong power-up ni Nami at ang lakas ng Scabbards. Bali sa labanan nga nila Franky at Sasaki ay masasabi natin na sobrang tibay talaga ng General Franky. At sobrang lakas talaga ng Radical Beam niya. Dahil diba ang atake niya na Radical Beam ang tumalo kay Sasaki. Ang bagong power-up naman ni Nami ay sobrang lakas, dahil napunta na nga sa kanya ang homie ni Big Mom na si Zeus. At dahil nga kay Zeus ay lalo pang lumakas si Nami. At nakita naman natin ito nung inatake niya si Ulti. At dahil nga sa lakas ng atake ni Nami at Zeus ay nawalan ng malay si Ulti. Dito naman tayo sa mga Scabbards. Nakita at napanood naman natin ang kanilang mga malalakas na atake kay Kaido sa anime. At dahil nga sa lakas ng mga atake ng Scabbards ay halos nakikita na nga ni Kaido si Oden sa kanila. At hindi lang yon, dahil nagawa pa nilang makadamage sa matibay na balat ni Kaido. At ang isa pa ay nalaman natin na sobrang lakas din ng dalawang mink na ito. Dahil di ba gamit ang kanilang sulong form ay natalo nila sila Perospero at si Jack. Ang ikalawa naman ay yung Demon Flare ni Nico Robin. Ang pakikipaglaban ng mga Straw Hats sa Flying Six ay ang isa sa mga pinakaastig na labanan sa digmaang ito. Pero ang isa sa pinakanangibabaw para sa akin ay yung bagong kakayahan ni Robin laban kay Black Maria. Si Black Maria ay masasabi natin na isa siya sa mga pinakamalalakas sa Beast Pirates. Dahil ang kanyang Devil Fruit ability ang nagdala kay Robin at Brook at pati na din kay Sanji sa alanganin na sitwasyon. Pero dahil sa kagustuhan ni Robin na manalo at tulungan ang kanyang mga kakampi ay ginamit nga niya ang kanyang bagong kakayahan. Lumikha siya ng isang malaking bersyon ng kanyang sarili, at nilagyan niya pa ito ng kanyang armament hockey. At dahil nga sa lakas ng bagong kakayahan ni Robin ay natalo nga niya si Black Maria. Ang ikatlo naman ay yung labanan nila Jinbei at ni Huzho. Bali sa labanan nga ng dalawang ito ay nalaman natin na dati palang miyembro si Huzho ng Cyberpol. Pero nagbago ang lahat simula nung pumalpak siya sa isang mission. At ang mission nga na yun ay yung binabantayan niya ang Devil Fruit na Gomu Gomu no Mi sa isang barko. Pero sa hindi inaasahang pangyayari ay nagawa itong makuha or manakaw ito sa kanya ni Shanks. At dahil nga sa pangyayari na yun ay nakulong nga si Huzho sa Impel Down. At noong nasa kulungan at pinapahirapan na nga siya, dito ay may sinabi ang isang bantay sa kanya na manalangin nga daw siya kay Sun God Nika. Dahil ang Sun God Nika nga daw ay isang legendary warrior na kayang magpangiti ng mga tao. At balang araw ay darating siya upang palayain ang mga alipin sa mundo. Ang ikaapat naman ay yung pakikipaglaban ng Supernova sa dalawang Emperor sa may rooftop ng Onigashima. At sa umpisa nga ng labanan nila ay nagulat sila Kaido at Big Mom dahil sa ginawang malakas na atake ni Luffy kay Kaido. At ang atake nga na ito ay yung tinatawag na Red Rock. At kasunod nun, dahil nga sa pinakitang lakas ni Luffy ay parang nakikita na ni Kaido kay Luffy ang malalakas na nakalaban niya dati. Dito din ipinakita ang atake ni Eustace Kid na Punk Vice, at ang atake ni Killer na Scyther Sonic na sinasabing ang atake na ito ay pinuntirya ang loob ng katawan ni Kaido. Sinabi nga din dito na dahil sa lakas ng haki ng dalawang Emperor ay hindi gagana ang room ability ni Law sa dalawang ito. Dito ay nakita din natin ang malakas na atake na pinagsama nila Kaido at Big Mom, at ang tawag nga nila dito ay Ocean Sovereignty. At dahil nga sa lakas ng atake ng dalawang Emperor ay wala nang mapupuntahan ang mga supernova. Pero dahil kay Zoro ay nakaligtas pa sila, dahil nagawa itong Solagi ni Zoro ng panandalian gamit ang kanyang tatlong espada. At sabay ginamit naman ni Law ang kanyang teleport ability upang makaalis sila sa malakas na atake ni Kaido at Big Mom. At dahil nga sa lakas ng dalawang Emperor na ito ay gumawa ng plano ang mga supernova upang mapaghiwalay nila ang dalawang Emperor. At pagkatapos, dahil nga sa sobrang lakas pa din ni Kaido ay nagawa niya ulit na mapabagsak si Luffy.
At habang walang malay nga si Luffy ay balak na itong tapusin ni Kaido. Kaya dahil doon ay inilabas na nga ni Zoro ang atake, na tinatawag niyang Demon Aura 9 Sword Style Ashura. At dahil nga sa lakas ng atake ni Zoro ay napinsalaan nito ang katawan ni Kaido, at sobrang nagulat si Kaido dahil nagtataglay nga din si Zoro ng Conqueror's Haki. At kasunod nun, nung nagising naman si Luffy ay may bago na nga siyang nalaman at natutunan sa kanyang sarili, at ang natutunan nga niya ay yung Conqueror's Haki Koteng na tinatawag. Pero sa bandang huli ay natalo ulit siya, at hinulog pa siya ni Kaido sa labas ng isla. At sa pagbalik nga ni Luffy sa Onigashima ay may kasama na siyang malaking dragon. At ang dragon nga na ito ay si Momonosuke na tumanda na nga, dahil ginamit ni Shinobu ang ability niya kay Momonosuke. Ang ikalima naman ay yung ginawang pakikipaglaban ni Yamato kay Kaido. At sa pakikipaglaban nga nila, dito ay nalaman natin na may Devil Fruit pala si Yamato. At hindi lang ito basta-basta Devil Fruit, dahil sinabi nga ni Kaido na nahirapan siyang makuha ang Devil Fruit na yon. At pagdating naman sa lakas, dito ay masasabi natin na pambihira din ang lakas ni Yamato, dahil nagagawa niyang makipagsabayan sa hybrid form ni Kaido. At hindi lang yon, dahil nalaman din natin na si Yamato ay nagtataglay din ng Conqueror's Haki. Ang ika-6 naman ay yung awakening ng Devil Fruit ni Kid at ni Trafalgar Law kay Big Mom. Dito ginamit nga ni Law kay Big Mom ang kanyang atake na tinatawag niyang Chrome Anesthesia. At sa atake nga niya na ito ay nagawa niyang matusok si Big Mom, at sabay kinuryente niya ito ng napakalakas. Kaya dahil doon ay napinsalaan ng husto ang loob ng katawan ni Big Mom. At kasunod nun, dito ay umatake naman si Kid gamit ang kanyang atake na tinatawag niyang Assign. Ginawa niyang magnet ang buong katawan ni Big Mom. Kaya dahil doon ay halos lahat ng mga bakal sa paligid niya ay kusang dumidikit kay Big Mom. At kasunod nun, dito ay umatake pa nga si Kid gamit ang atake na tinatawag niyang Punk Crush. Ang lahat ng mga malalaking bakal sa paligid niya ay biglang humampas kay Big Mom ng malakas. At pagkatapos nga nito, si Big Mom naman ay sobrang nagagalit na nga, kaya ang ginawa niya ay nagseryoso na din siya sa pakikipaglaban. Inilabas nga niya ang kanyang 1-year lifespan, at sa kanya ito kinain. Kaya ang resulta nito, dito ay lalong lumaki at lumakas si Big Mom pati ang kanyang mga homies. Ang ika-7 naman ay yung labanan nila Sanji at ni Queen, at ang pakikipaglaban ni Zoro kay King. Bali sa labanan nga nila ay nalaman natin na itong si Queen ay dating miyembro pala ng Mads. At ang Mads nga ay binubuo nila Dr. Vegapunk, Vinsmoke Judge at si Queen. At habang naglalaban nga ang dalawang ito ay pinakitaan tayo ni Queen na kaya niya ding gamitin ang lahat ng abilidad ng Germa 66, at pati na din ang pagiging invisible ng Stealth Black ni Sanji. Samantalang si Sanji naman ay winasak niya ang kanyang raid suit. Pero dahil sa paggamit ni Sanji ng raid suit noon ay nagising naman ngayon sa katawan niya ang modification ni Judge dati. At nakita nga natin ito sa labanan nila na kahit nabali na ang kanyang mga buto sa katawan ay bumabalik lang ito or kusa siyang gumagaling. At hindi lang yon, dahil ang katawan ni Sanji ay lalo pang pinatibay. At sa huling labanan nga nila Sanji at ni Queen, dito ay pinakitaan tayo ni Sanji ng mabilis na paggalaw na halos hindi na siya nakikita ni Queen. At kasunod nun, dito ay naghanda na nga siya ng isang atake gamit ang pinagsama-samang lakas, pambihirang bilis at exoskeleton, at dinagdagan niya pa ito ng armament haki na inensayo niya noon. Kaya ang resulta, ang binti ni Sanji ay naging mas malakas at mas matibay, at kaya niya nang magpanatili ng apoy ng mas mainit at mas malakas kesa sa dati. At dahil nga sa lakas ng huling atake ni Sanji na Ifrit Jambe ay natalo na nga niya si Queen. Sa labanan naman ni King at ni Zoro, dito ay nalaman natin kung gaano talaga kalakas si King at kung gaano katibay ang kanyang katawan. At ang lahi naman ni King ay nalaman natin na isa pala siyang Lunarian. At ang mga Lunarian nga ay tinuturing na mga gods noong unang panahon. At habang nakikipaglaban nga si Zoro kay King ay nalaman nga niya na ang mga espada niya ay nanggaling lahat sa Wano.
At ang bloodline nga ng Shamatsuki ay nalaman din niya na nagmula pala ito sa Wano. At nalaman nga din natin ang patungkol sa katotohanan ng Cursed Sword sa pamamagitan ni Shamatsuki Kozaburo. At sa pagtatapos nga ng labanan nila ay nagawa ng makontrol at maintindihan ni Zoro ang kanyang mga espada. At sa huling atake nga nila ay nagsabayan sila ng atake ni King. Pero dahil mas malakas ang atake ni Zoro ay nagawa nitong matalo at mahati sa gitna ang malaking dragon na ginawa ni King. At dahil nga doon ay natalo na nga niya si King. At bago naman mawala ng malay si King ay naalala nga niya ang mga sinabi noon ni Kaido patungkol kay Joy Boy. At nga pala mga boss, sa labanan nga din ng dalawang ito ay nagkaroon si King ng flashback. At ang flashback nga na ito ay yung unang pagkikita ni Kaido at ni King sa Punk Hazard. Bali ang dalawang ito ay bilanggo at pinag-aaralan sa research facility. Pero si Kaido ay nakatakas, at pinakawalan nga niya si King. At pagkatapos ay winasak nga nila ang lugar, at saka sila umalis upang magsimula ng kanilang panibagong buhay bilang pirata. Ang ikawalo naman ay yung flashback ni Kozuki Oden. Dahil ang flashback ni Oden ang masasabi ko na pinakamaganda para sa akin. Dahil diba dito natin nakita ang malakas na sagupaan ni Roger at ni Whitebeard. At ang labanan ng dalawang pangkat na ito. At dito din natin nakita ang paglalakbay ng Roger Pirates hanggang sa maabot nito ang huling isla. Ang ikasyam naman ay yung pakikipaglaban ni Luffy kay Kaido. Dito ay nakita nga natin na nakikipagsabayan na si Luffy kay Kaido gamit ang kanilang Conqueror's Haki Koteng. At sa labanan nga nila ay parehas na silang hinihingal, pero natutuwa sila sa nangyayari. Bali ang labanan nga ng dalawang ito ay masasabi natin na maihahalin tulad na natin sila sa labanan nila Roger at ni Whitebeard. Dahil diba pagkatapos ng malakas na atake ni Roger at ni Whitebeard ay nagtawanan din sila na katulad ng ginawa nila Luffy at ni Kaido sa Chapter 1036. Kaya ang ibig sabihin nito ay masasabi natin na halos magkapantay na ng lakas si Luffy at si Kaido sa pakikipaglaban. Bali dito na po natatapos ang video natin. At alam ko ay marami pa tayong kulang sa video na ito, kaya pag-usapan na lang po natin ito sa comment section. Kung nagustuhan mo naman yung video na ito, huwag mo nang kalimutang i-like at i-share yung video dahil malaking tulong na nga para sa akin yan. At bago tayo magtapos, shoutout po sa inyong lahat na sila.